Maraming salamat sa ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, sa iyong pagpakilala. Please take your seat. Ang kinatawan ng isang distrito ng Antique, Antonio Agapito Legarda. At ang ating ang gobernador ng Antique, Governor Rodora Cadyao, na pinaabot sa atin ng napakagandang balita, Gob, na yung nakikita nung pinakita mo sa akin nung lumilipad tayo sa helicopter. Tinitignan namin yung damage ng paing at flood damage, pero meron na ipakita si Gob na NHA project na nasa gitna na hindi na tinapos. At siguro malaking siguro dahil doon ay talagang inutusan ko sila na ayusin nila, na magamit naman at sayang naman ginastusan ng gobyerno yon at yung tao nangangailangan ng bahay. So to know that we have 770 families who will spend this Christmas in their new home is one of the best news that I have heard in a long time. Ang alkalde ng bayan ng San Jose de Buenavista, Elmer Untaran, ang alkalde ng bayan ng Hamtic, Julius Ronald Pacificador, at ang ating mga mayor ng probinsya ng Antique na nandito, mga benepisyaryo, ang pinakamahalaga na nandito ngayong umaga, ang ating benepisyaryo para sa nanggaling sa listahan ng 4Ps na ating bibigyan ng itong mga bigas na nahuli po natin. At sabi namin kung imbis na pinagkitaan na lang ng mga walang awang mga sindikato na pinapahirap ang taong bayan, ay sabi ko, kunin na natin yan at ibigay natin sa tao. Mga kagalang-galang na panahon, magandang araw po sa inyong lahat. Natatandaan ko pa po sa huling pagbisita noong Nobyembre ng nakarang taon, pagkatapos ng bagyong Paeng, ang bisita ko rito sa inyo. Binisita namin kayo noon upang malaman kung gaano kalawak ang pinsala at maghatid ng iba't ibang ayuda mula sa pamahalaan. Masaya ako muling makadalaw dito sa Antique ngayon dahil hindi bagyo o anumang panalanta o dahilan. Kasama ko rin ang DSWD, ang Department of Agriculture, ang BIFAR, ang Philippine Crop Insurance Corporation, ang DOLE, TESDA, DOH at CHED upang magpaabot ng iba't ibang tulong mula sa kanilang mga ahensya. Ang pangunahing layunin po ng ating biyahe ngayon ay mamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo ng 4Ps na naging kabilang sa listahan ng mga pinaka-nangangailangan na mamamayang Pilipino. Kasama din sa mga makakatanggap ng supply ay ang mga pamilyang naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil sa African swine flu. At hindi na kaya dahil hindi natin makontrol pa yung swine flu, dahan-dahan nagagawa natin, ngunit marami pa rin ang pinapatay o namamatay na baboy, kaya't nasisira ang hanapbuhay ng ating mga pig growers. Kaya't yan po ay bibigyan po natin ng tulong upang naman makabawi naman sila kahit kaunti doon sa kanilang lugi dahil nga sa swine flu. Ikinagagalak ko rin na banggitin na may 5 grupo sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ang mabibigyan ngayon ng tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng mahigit 1,400,000 piso sa kabuuan. Ang makikinabang po rito ay yung mga maliliit na negosyong tutukuyin ng bawat SLP association nila. Isa pa pong magandang balita, sariwa at mainit pa, ay pag-aproba natin noong 1 linggo ng pondong nagkakahalaga
ng kulang-kulang 13 bilyong piso para sa Rice Farmers Financial Assistance Program or yung RFFA. Sa ilalim ng programang ito, 2,300,000 mga magsasaka ang makakatanggap ng tigli 5,000 piso bilang ayuda sa kanilang pagsasaka, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Pareho ang RFFA at ang Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF ay makakapagpagaan ng trabaho ng mga ipinagmamalaki natin mga magsasaka. Ang epektibo at mabisang pangangasiwa sa daloy ng produkto at serbisyo mula sa sakahan patungo sa merkado ay isa sa mga dapat natin pagtugunan. Parte po dito ng maayos na transportasyon. Nabanggit ko na po dito sa inyong noong 2022, ngunit uulitin ko na kailangan gawin prioridad at madaliin ang rehabilitasyon ng Paliwan Bridge. Inaatasan ko ang Public Works ng Region 6 na pagtuunan para agarang magka-aksyon na dito sa pag-ayos at pagbuo ng itong programa. Yung pong madaliin ngunit dapat tiyakin ay yun ding matibay at hindi substandard ang pagkakagawa ng mga infrastruktura natin. Seryoso po ang gobyerno sa paglutas ng mga suliranin sa agrikultura. Kabilang dito ang pagbababa ng presyo ng ating mga produktong agrikultural. Ngunit, paano po natin lubusang matutupad ito kung patuloy ang pamamayagpag ng smuggling at hoarding sa bansa? Ilan lamang ito sa mga sanhi ng pagtaas ng halaga ng bilihin. Kaya naman, patuloy ang pagkilos ng gobyerno upang mapuksa ang mga sindikatong sangkot sa iligal na gawain ito. Hindi po lingid sa inyo na ang mga bigas na ipapamahagi ngayon ay mula sa mga nakumpiskang smuggled rice ng Bureau of Customs. Patunay lamang po ito na walang sinisino ang pamahalaan at lahat ng mahuhuling na nananabotahe sa maayos na daloy ng merkado ay tiyak na mananagot sa batas. Patuloy din ang pagsangguni natin sa Kongreso upang maging ganap na krimen ang agricultural economic sabotage at mas maging mabigat ang katumbas nitong kaparusahan. Kaya magsilbi itong babala sa mga smuggler, sa mga hoarder at sindikato diyan. Nasa bagong Pilipinas na tayo, hindi nalulusot ang inyong mga lumang estilo. Hindi na pwede ang inyong mga kalokohan ngayon. Iniimbitahan ko naman ang buong sambayan ng Pilipino, kasama kayo mga taga-Antique, na maging mapagmatyag at maging katuwang sa pamahalaan, sa pagsugpo sa mga salot at pagsasamantala ng salipunan. Mas magiging malakas ang ating puwersa kung sama-sama tayong kikilos tungo sa mas masagana, panatag at matatag na kinabukasan nating lahat. Narito po ang pamahalaan ninyo upang damayan at suportahan kayo. Patuloy po tayo magtutulungan upang magtagumpay sa ating mga hangarin para sa bayan. Asahan po ninyo na kami sa pamahalaan ay tuluyang naghahanap ng mga para-paraan upang tulungan lahat, lalo na ang mga pinakanangangailangan na mamamayang Pilipino. Asahan ninyo na ang inyong pamahalaan ay araw-araw nagtatrabaho, iniisip kung paano tulungan ang ating mga mamamayan upang tayo ay mapunta na sa mas normal na sitwasyon, tayo ay mapunta na sa maganda na lipunan na lahat ng bawat mamamayan ay kasama sa pagsugpo sa krimen, kasama sa progreso na lahat ay nararamdaman ang pagpaganda ng ekonomiya ng Pilipinas at
ng buong Pilipinas. Asahan po ninyo yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at magandang hapon po.